Lucas Kapitulo 5. Magandang balita, Biblia. Ang pagtawag ni Hesus sa unang apat na alagad. Minsan, habang nakatayo si Hesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig sa salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niya mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Pagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Ganoon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Pinawayan nila ang kanilang mga kasamahan na sa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka, anipat halos lumubog ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Hesus at sinabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasamahan dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasusyo ni Simon. Nabi ni Hesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon mga tao na sa halip na mga isda ang iyong huhulihin." Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Hesus. Pinagaling ni Hesus ang isang ketongin. Nang si Hesus ay nasa isang bayan, nakita siya ng isang lalaking ketongin. Nagpatira pa ito at nakiusap, "Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis." Hinawakan siya ni Hesus at sinabi, "Nais ko, gumaling ka at luminis." At noon din nawala ang kanyang ketong. Pinagbilinan siya ni Hesus, "Huwag mo sabihin ito kanino man. Sa halip ay pumunta ka sa pari at magpasuri sa kanya. Pagkatapos, mag-alay ka ng handog ayon sa iniutos ni Moises bilang patutuo sa mga tao na ikaw nga ay magaling na." Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Hesus. Kaya dumaragsa ang napakaraming tao upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga sakit. Ngunit si Hesus naman ay pumupunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. Pinagaling ang isang paralitiko. Minsan habang si Hesus ay nagtuturo, may mga Parisiyo at mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo doon. Sila'y galing sa bawat bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. Taglay ni Hesus ang kapangyarihan ng Panginoon upang siya'y magpagaling sa mga may sakit. Dumating ang ilang lalaking may dalang isang paralitiko na nakaratay sa higaan. Sinikap nilang makapasok sa bahay upang mailagay ang may sakit sa harapan ni Hesus. Ngunit wala silang madaanan dahil sa dami ng tao. Kaya't umakyat sila sa bubungan. Binakbak ito at ibinaba sa harapan ni Hesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Hesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan." Pagkarinig nito ay nag-usap-usap ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Parisiyo. Sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lamang ang makakapagpatawad ng mga kasalanan? Palibhasa'y alam ni Hesus ang kanilang pag-uusap, sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madaling sabihin? Pinapatawad na ang mga kasalanan? O tumayo ka at lumakad?" Ngunit upang malaman ninyo ng anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa. Sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Agad namang tumayo ang lalaki. At sa harap ng lahat, ay binuhat niya ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nang gilalas ang mga naroon at nagpuri sila sa Diyos, sa pagkamangha,
ay sinabi nila, nakakita tayo ngayon ng mga kahanga-hangang bagay. Ang pagtawag kay Levi. Pagkatapos nito ay lumabas si Jesus at nagkita sila ni Levi, isang maniningil ng Diyos, na nakaupo sa tanggapan ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Tumayo nga si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking handaan sa kanyang bahay. Kasalo niya roon ang maraming maniningil ng buwis at iba pang mga tao. Kaya't nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga kasamahan nilang tagapagturo ng kautusan. Sinabi nila sa mga alagad, Jesus, bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? Sagot sila ni Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Katanungan tungkol sa pag-aayonan. May ilan namang nagsabi kay Jesus ng ganito, ang mga alagad ni Juan ay malimik mag-ayuno at manalangin. Gayon din ang mga alagad ng mga Pariseo. Subalit ang mga alagad mo'y patuloy sa pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, hinahayaan ba ninyong hindi kumain ang mga panahon sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinakasal? Di ba hindi? Darating ang araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikinakasal at saka sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghanga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ganun ang ginawa, masasayang ang bagong damit at ang tagping mula rito ay hindi naman babagay sa damit na luma. Wala rin naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat kapag ganoon ang ginawa. Papuputukin ng bagong alak ang lumang sisidlan, matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat dapat ilagay ang bagong alak. Kapag nakainom ka na ng lumang alak, hindi mo nagugustuhin uminom ng bagong alak. Ang sasabihin mo, mas masarap ang lumang alak. Footnotes. Lucas Kapitulo 5, versikulo 12. Malinis, sa panahong iyon, itinuturing na maruming at may sakit na ketong. Magandang balita, Biblia. MBBTAG. Magandang balita, Biblia. Copyright Philippine Bible Society 2012.